OG stand just one step from the grand finals, their dreams of claiming the Aegis almost within reach. At magandang umaga, Pilipinas! Welcome to the 2018 Philippine coverage of the International, ang Sanduduan. Kami yung magiging panel for this first series. I am Shibu with the one for night. Kasama syempre si Midnight, of course, Shanty, and Yaj, unang paunlak dito sa ating panel. Kumusta naman kayo, mga panyero? Okay lang. Okay naman, Gucci naman. No? Okay lang yung oras, nakatulog naman. Baliktad ni araw eh. Sinubaybayan nyo naman yung TI eh, no? So, okay lang. Carry, no? Init nung mga game day 3 natin, no? Sa broadcast natin, umabot yata tayo ng 4 p.m. Yep, 4 p.m. Yapi. What about you, Midnight? Nandun ka ba? Sa Alam mo, broadcast na yun? malungkot ako eh. Malungkot, bakit? Malungkot ako kahapon eh. Oh, May bakit? na-zero to kasi no? Na isang team na favored to win TI, dami nilang fans, daming, alam mo eh, gustong manood sa match na yun, tapos biglang, ayun, na-zero to. Sino? Unexpected pa Liquid. Liquid. Ay! Kilala mo naman alam ako mo eh. naman. Oo nga pala. Midnight yan. Yep. What about you so far? Siyempre, unang paunlak nyo dito sa panel natin. Shanty, first impressions on this TI. Anong komento mo? Okay naman. Parang sobrang ganda ng mga laban ngayon. Tsaka yung mga team deserving talaga. Predicted ba? Predicted. Sobrang sarap panoorin. Oo. Lahat. Paring Yaj, kumusta? Nagbalik tayo ulit dito sa panel desk natin. Your thoughts on the TI? Okay naman, daming malalearn na mga ginagawa nila doon. Daming bago. Oo. Daming pambago, kumbaga. Mga di mo nagagawa. Oo, and alam natin yan, nasa ika-4 na araw na nga po tayo sa ating broadcast of the main stage of the International 2018. Pero bago tayo tumungo sa mga nakalatag na laban ngayon, let's check this recap of yesterday's highlight. Napakita ng Mirana nila. Yung Weaver. Yung Weaver, pag lumaban yan, mahirap rin patayin. So, Storm. Lumabas na Yawar will take down Don Grata. Ang ganda ng kanyang gamit ng time for time lapse. At double kill para sa kanya. Sure that they box out Secret, and that is a big Aegis in the hands of no! Mahuli si Midwan! Will they be able to kill him? Nandito lahat. Gagawin ng lahat. Damanta style to help him dodge! Lan M! And look at yung force ng Eagle. Pero ito si Green, papasok siya. Nako, nasa likod si Best, pero wala siyang black hole dito. Tingnan natin kung kaya supportahan. Uy! Grabe naman! So, ang ating atang Dapson. Boss! Is doing it! Napakaganda! Binabayaan na nga niya. Ito, mamamay lang si Notel dito, pero nakapag-global siya. Here comes Skyrockafter. Pero ang nangyari yun, Yan o. Nagkamali pa kanili ko si Ane. pinokot nila si Pongkon. Ang lapit na play ni Jerax, siya na yun ang binibig niya eh. oh. Pinatay lang nila si Pongkon, pero at the end of the day, need to wipe ang lahit ng kanilang kasama. Baso! Kontrasan talaga! Pero yan, lumaban na with the cooldown. Kaya ni Supernova nandyan din. Si Seth muna mamamatay. Pero delikado yung OG dito ha. Delikado yung OG dito. Pwede ko mabaliktad to. Pero Jerax saves everyone on the side of OG. Espon is there. TP out by Thompson. Pero delikado. And EG coming out. Hook stomp! Blink, hook stomp! Eto na! Blink, hook stomp! And the Spectre Howl! Ayan na ang sinasabi natin dito. Yung Zeus nakaka-free hit. After with the cooldown, hindi siya enough. 2 heroes down. Nag-buy back eventful. Pero here comes After. Na-earn siya rito. Fear will begin Spectre. Sumail will begin Spectre. Ultra kill for Sumail. Dota, no? Beautiful Dota coming in. I think yun yata, no? I mean, so far, day 4 pangalan tayo, pero sakto din, day 3 parang yung pinakamainit talaga nating Alam mo, labanan. Yun yung parang mauubusan ka ng bosses, kakasigaw kasi pag nanonood ka, di ba, parang, ang ganda ng mga laro. Rinig mo yung mga hataw nila, Trike, sa mga nila Kuya Nick kahapon. And aside from the heated, siguro performance ng mga teams natin, doon sa game mismo, direct na kaagad tayo sa isang mainit na headline dito, no? EG, OG,
Fly and No Tail. Yung What's Bad up? Blood. Oo. Alam mo naman, syempre, going into the international, meron kang mga gustong gawin, may mga gusto kang team na lipatan, and unfortunately, may mga, may mga relationship talaga tayo na medyo may strain kasi lilipat ka ng team and yung parang may feeling na parang tinatraidor, lalo na kapag hindi alam ng mga players. So ito, medyo nag-signify dito sa match ng EG and OG. Nagre-reflect naman, kita mo naman yung handshake ni Note kay Fly nung nanalo na sila, di ba? Parang andun yung andun yung init nung dalawang players. Yung handshake na. Yung handshake May laman, may laman. May laman, no? Kahit mabilis lang yun Pag ini-slow mo, tapos in-instant replay mo at ina-analyze. Pero eto, para sa mga pro players natin, yung ganitong kainit na klaseng rivalry, is this really normal? Even, siguro sa local teams natin, nangyayari ba talaga to? Oo, nangyayari talaga yan. May example ba kayo? I think meron example ngayon Na-experience ko na yung mga ganong ba. Na initan? Oo. Sige, bago tayo umataw dun sa formal parts natin naranasan mo na ba, paring Shanti, na maki-handshake pero sa taong asar na asar ka? Even Ay, after hindi the game? pa. Hindi pa. Hindi. What about you, paring Yaj? Hindi pa rin. Hindi pa naman. So Chill pa. mababait chill. yung mga player natin ngayon. Oo, wala pang initan. Wala pa naman. Wala pang, pero nakakita ka na talaga ng ng initan, mismo local scene din. Oo. Alam mo, Shinbo, kinamayan ko silang dalawa kanina baka... Oo nga. Si Midnight. Ang dami nitong alam ni Midnight Makakainis. Ganyan mga kaibigan. Alright. Optic Gaming and Virtus Pro. Again, this is a match laid out para sa ating lower bracket. And you can actually see, bago nga pala tayo mag-lower bracket, silipin natin, sino nga ba, anong sitwasyon sa upper bracket na hindi pa natin naman ipapakita ngayong araw yung mga laban, ang nag-aabang PSG, LGD, versus OG. Yun nga po, no? So, para ano na to, semifinals, pare. Ito nga yung parang kahapon, di ba? Sinasabi nila Liquid and LGD, parang ito na daw yung trailer nung grand final natin. Pero with the showing na pinakita ng OG kahapon against EG, I think magbabago yung perspective ng tao kasi it's still a semifinals in the upper bracket na equal pa rin yung playing field. And the best part about this one is, qualifying into semifinals gives you that 50% chance na sure finals ka na. Yup. Na headliner ka na ng TI. Pero, a quick view lang just like a recap of yesterday's matches. PSG, LGD, OG, isang mabilis lang. Your thoughts on this match? Sinong Yamado? At sinong Dehado? Yamado yung LGD dyan. Matik. Kasi Basic. tinalo nila Liquid Mabibigat kasi tinalo ng LGD talaga. Oo. Tsaka based sa laro talaga nila, parang Next level, no? next level talaga. Tsaka, yun. Yung lamang na yung kalaban, nababaliktad pa nila. So Katulad sa VP. you think it would just take more than just beating a rival kung yung dadalahin dito ng OG mismo, no? Para lang mataro syempre yung LGD. And looking naman sa ating lower brackets, ito na nga po, mga kaibigan. Sa lower bracket natin, yan lahat ang laban ipapakita natin ngayong araw. Optic Gaming, VP, VG, Storm, Team Secret, at ang susunod na round, or rather a match that will feature in round 4 would be Evil Geniuses, whoever will win sa Optic Gaming and Virtus Pro. Ang matindi dito, basta sa mga laban na mapapanood nyo ngayong araw, ang matalo, laglag. Mamamaalam. O sige, bago tayo mag-Optic Gaming, Virtus Pro, first impressions lang siguro sa BGJ Storm Team Secret. I think Secret is a team na deserve, kumbaga parang ito yung team na kapag deserve mo na i-ban yung hero, they're gonna ban it. And VGJ Storm, alam naman natin na kahapon hindi napinan ng win strike yung Draw Ranger against them. So I think Poppy will not let the hero through para kasi ang laking chance na malaglag sila dito, so hindi nila pwedeng hayaan na yung hero na pinampapanalo ng VGJ Storm ay makalusot. Yung pockets. Yeah. No, yung pockets. So what about you, Yaj, dito? Storm tsaka Secret. Secret ka. Mas deserve nila manalo. Okay. Ang bilis na. Okay lang. Well, talagang mabilis lang din. Hindi pa naman ito yung laban na talagang papakita natin. Dyan, 60-40 ako dyan. 60-40. Saan? Pwedeng Secret talaga eh. Kasi si Papi nagre-respect ban. Hindi tulad na ibang captain. So, parang kay Poppy, na talaga yun, matik kung sinong pocket mo. Alisin na lang, di ba? Yeah. Bakit papahirapan ng Team Secret? And actually, kung makalusot yung Team Secret, sarap nun. Liquid tsaka Secret. Oo. Yun ang kailangan mong talaga mag-dedicate ng mga reserve bands kasi Liquid yung match nila kahapon sa LGD, kung titingnan natin yung draft ng LGD ron, talagang todo respeto. Yung LGD kasi first ban, hindi first place, first ban yung Broodmother. Diba? Ang lutong nung ban. First ban.
mga kaibigan. And I think on that headline as well, Kuroki pa. Tapos Yeah. Poppy pa, di ba? If you think about that. Alright, so guys, Optic Gaming and Virtus Pro, ang team, nako po, na parang ilaglag ng Southeast Asian teams, mga kaibigan. Alam natin yan. Although Virtus Pro, #1 team at the DPC rankings natin, pero kitang-kita yung ginawa sa kanila ng LGD and even on other instances, nakaka-characterize yung Virtus Pro dito as a team na pwede mag-tilt, no? Talagang emotional din ang paglalaro. What I'm curious here is of Optic Gaming. So, your initial thoughts on this match? Yung match na yun is fairly equal for me. Ilang beses rin sila nagharap, although medyo favorable yung VP. Kasi ngayon, the problem with VP is that they're medyo nag-underperform sila ng konti. Especially with the match na nakita natin against Mineski, na muntik pang manalo yung Mineski. So parang, game 1, no? yung game 1, di ba? Parang titignan mo, Mineski and VP, hindi naman nating minamalit yung Mineski, pero ang layo nung ang layo nung skill. Kumbaga, you're talking about the best team in the world nung dito sa DP season natin and muntik silang malaglag sa Mineski. So, if kung titingnan natin itong matchup na to, Optic and VP, underperforming and stable, so medyo fair yung matchup. What about you, paring Shanti? Pag napigilan ng Optic yung aggressive ng BP, yun siguro may chance talaga sila manalo doon. Huwag lang sila pagsusunod-sunod na error. Capable kaya mampigil ng aggressiveness itong Optic just knowing their playstyle? Pwede rin. Depende sa gagawin talaga nila sa mga Depende sa drop, sa plano tsaka sa drop nila. sa tapatan. Alam naman kasi nila na aggressive talaga yung BP. And sometimes, you know, sabi nga natin, kung ano yung strong point ng VP dito is actually in a sense like a weak point din as well, di ba? Lalo na kung aggressive nga. Naalala mo yung hindi walang pang buyback, Yeah. di ba? Tapos tumuloy pa rin, tumuha pa rin ng away. Yun lang naman weakness nila. Yep. What about you, Yaj, on the VP and Optic match? BP ako dyan kasi once na ma-early sila, di na sila nagpapabawi. Ayun yung maganda sa kanila. Yeah. Hindi sila nagbibigay ng mga openings para makabawi yung team na Kaya nakakalaban. nila tatapusin. Oh, sige, tanungin natin yung Optic Actually dito, Yaj, regarding Optic, is this a team na sumasabay din ba ng aggression pag early game? Or they tend to like activate or explode in the later parts? Depende sa hero. Pero minsan sumasabay din sila. Sumasabay din. May mga hero rin silang mga pang pass game. For example? Mga like and offlane, gano'n. Yeah. Okay. Like well, kung may draw, pwede. Actually. Pero, Actually, nakita na natin nung The Summit, yung draw strat from Optic Gaming as well. Na sinamahan nila ng Wind Ranger and Lina. Medyo fast-paced din yun for Optic. So, kung i-consider mo, Optic is a little bit on the median range ka. So, hindi naman sobrang early, hindi rin sobrang late. So, they're in the little bit part of the ando sila sa mid-game. Especially with the players that they have, 33 CCNC and Pycat, they like to play in the mid-game. alright, ito yung gusto kong malaman. The meta right now for Dota 2, can you say that in a sense, does it favor the Virtus Pro squad? Like, paano kung ayoko maglaro ng early una pa sa early, ganun? Pwede ba yun? Will I survive? Medyo nga yung meta natin ngayon parang it's either you go super early or you go super late. Ang meta kasi parang kailangan manalo talaga yung lane. Yung lane talaga yung pinaka-importante. Highest importance. Doon lang. Sa laning, tingin. tapos yun sa early tsaka sa mid game. Pero yung laning pace talaga yung importante. Kaya yung mga pick ngayon parang yung Weaver, high pick, o kaya Tiny kasi flexible sila. Yung mga ganong hero. What about you, Yaj? Your take on the meta? Parang mas madali maglaro pag lamang na early. Ganun Kasi ma-handle mo yung hanggang 20 minutes. Ganun. Yeah. Okay. Depende na lang sa'yo kung paabawin. Kasi When you said ma-handle mo yung hanggang 20 minutes, what do you mean by this? yung Like, lamang nyo, ito. hindi na kayo magpapabawi. Ganun. Critical point ba yun? Examples like the game ng TNC, yung parang mga actually almost game nila. Almost lahat ng game nila early game lineup. So if you have an early game lineup, kailangan ma-sustain mo yung lead na yon, then you should close out the game. Kapag hindi mo na close out yung game ng sobrang aga, aabot talaga kayo sa late game kasi hindi nga medyo favorable yung meta sa mga mid game heroes. So you have to transition into early to mid, then mid to late game kaagad. Kaya medyo yung game sa atin, it's either super fast or super tagal. Okay. Walang closing sa mid game. Yeah, medyo mahirap.
Okay. At May- yung tendency din nila kasi Spectre, tapos Mm. minsan ni-rush ng Tiny nga, tapos yung ganda clicks in as well. Very familiar of that match between TNC and Mineski, no? Okay, I actually have the player intros here and you can see Optic Gaming moving into their boots. I think nakapwesto na rin ang Virtus Pro dito. Of course, Rogers Arena, quite loaded with Westerface. Actually, I think mainit to, no? Parang America, Russia, no? Commonwealth of Independent States as well. Pero tingnan na lang natin. I do hope that the green wall will reflect on this one. Pero clearly, I think Optic Gaming is considered as the underdog. Yeah, definitely. Facing VP. Were there instances na nagkaharap na ba to? Finals ng ESL 1 Birmingham and na 3-0 ng VP yung Optic. So medyo on the ano tayo. Nako po. Yeah, tagilid na side. And the Birmingham Finals is Major. It's- Okay. Kung dito yun sa Pilipinas, major. Kaso major hindi muna yata dito sa atin. Yep. Yung mga ganap sila. Antayin na lang natin guys yung draft. Alright, before we head on to the game 1, again, this match will be played on a best of 3 series. Ladies and gents, and again, itong broadcast na to ay ang pinagsanib puwersang lakas ng Tier 1 Wombo X Combo at Mineski TV. Hatid sa inyo syempre ng Gariad Concepts. Ito ang Sanduguan. Napakarami ng contents ang inyong nakita. We have our panel, our broadcast team here dito sa Pilipinas. We even sent our heavyweight broadcasters as well dyan sa Canada, Rogers Arena. Mamaya, babanggitin na, actually nasa overlay na pala yung magsha-shoutcast for this game, ladies and gentlemen. And again, for all the updates of this one, be sure to like the Garrett's Concept Facebook page for all the schedules, lahat ng contents from both ends, mga kaibigan Mineski, and of course the one in Mombo Combo, and of course use our official hashtag Lakad Matatag, hashtag TI8. Mga kaibigan, nasa ika-4 na araw na tayo out of the 6. Ang lapit na. Yep, konti na lang. Lapit na, Makikita na konti na natin lang. yung pinakamagaling na team sa buong mundo. ngayon. History, mga kaibigan. On to the draft, ladies and gents. Game 1, Optic Gaming versus Virtus Pro. Nako po. Tingnan natin, no? Siguro kung maisan mo lang yung VP talaga, you have to capitalize on the momentum. Yung confidence tataas pag talaga nakaisa ka sa VP. Yun nga yung yun nga yung sinasabi nila, it's either you out-aggressive VP or you out-draft them so hard. Kaya ang hirap talunin ng ganitong team, especially with the caliber of players that they have. Yeah. Okay, so first thoughts on this first roll ng ating mga ban. Mga kaibigan, mga panyero. Optic Gaming, sila yung first ban ng Brute. Alam mo, medyo nakakagulat na. Si Ramses kasi malakas din talaga mag-load. Kasi first pick din yung VP. Medyo High pick din nakakagulat talaga nila na yung first Brood. ban na si Broodmother. Dati, dulong-dulo yan eh. Makikita mo lang yun sa Liquid, lagi na first ban. Kahit kasi kontra yun, alam nila yung Alam gagawin. nila yung ano. Kabisado na ni Hero, lalo yung showing na pinakita ni 33, tsaka ni Matumbaman, yung first pick, first phase na Broodmother. Tapos Tiny agad. Tiny, pero mas mayaman pa si Brood. Yep. Para siya yung counter. Matik din, mga kaibigan. No? Bad na rin dito yung silencer natin. No? Wala naman sa side ko ng VP. So first pick pala yung VP dito. Yep. Naka-emphasis pa nga yung camera kay Ramses here. IO. But, wow, ang daming first picks dito nga alisin muna. Aside from the Weaver, the King, you'll also have the Vengeful be removed in this game. Medyo pinaprioritize na nila yung mga heroes na lumabas ng group stage with the Wraith King, the Silencers, the Chen, the Vengeful. Yung Ayo, parang 100% ata yung pick and ban ng group stage, pero ngayon pinalulusot na ng mga teams. Ano ba? Ano na yun eh. Parang Online na yan kasi. sa bagay. Kasi parang it's either Ayo Gyro. it's either you're facing against a team na super comfortable gumamit ng Ayo. ng Ayo. Kaya minsan palulusutin mo talaga and you should be ready to counter it. Yeah. I feel ko, no? Ready naman yung Optic dito. They got a plan. They would have the Bane as well. Pick on this one. Pero second pick kasi nasa kanila, no? Yung nagpapakomplika. Anong itatandem dito sa Mirana siguro. Mirana. Yeah. It's very likely classic Mirana na lang. Even if Igairo pa tong Igairo tong Ayo. Wala na rin naman. Necro. Okay, delay the Mirana muna. Yeah. Yung hero na Necrophos for Optic usually goes to 33. And I rarely see Pycat playing the hero kasi gusto niya yung mga farming and yung lumalaban. Hindi masyado bagay sa kanya yung super late team, yung mga super late team carries like Spectre. Ito si Pycat. Yeah. Oof, classic. Oh, wala Classic pa, hindi Ayo nagre-react muna. Yep. Yung VP dito. So, may chance pa rin ba na kunin? Mataas naman, yung Mirana.
Yeah, definitely. Ang curious ako, bakit priority yung Necrophos? Any idea? I think it sustains the lane kung ano man. Malas Kasi parang ano eh. malas kayo sa lane. Yeah. Kumaga parang all-around pick na rin for Optic. Wala kang pa nakikita, hindi mo pa nakikita yung matchup mo. Kumaga blind pick to Blind for pick yan eh. Optic. So they need a hero na that can sustain Sobrang the lane flexible niya stage. kasi sa tatlong core. Tapos, Kahit saan mo siya Hindi siya ilagay. offlane. wala rin naman din naman gagalawin ng VP yata yung Mirahan na din eh. Yung Yeah. sikit na ayaw, most likely igagairo na lang din. So, kaya they have the freedom muna, no? Na i-delay na lang yung Mirana dito. Still the same. Walang masyadong loss para sa draft dito. Why is drafting coming in? Mula sa Optic Dark Reload though. Or baka pinapain nila yung Mirana, may plano sa iba. Pwede Pero na. ano both teams that they're going for the flexible picks that they have, the Necrophos, and on the side of VP, they have the Io Gyrocopter. Ito yung mga hero na kahit anong ibato mo sa kanila, kahit anong secret weapon na tinatago mo, they don't care. Kasi they're all around a strong combination from both teams. Teka, bumalik tong Necropos eh, no? Mula sa qualifiers natin eh. Alam mo, natutuwa ako bumabalik yung Gyro eh. Sabi nila nung, sabi nila nung mahina. after ng nerf, Yeah. basura. Alam ko at lobas eh. Tapos after a few weeks, sabi nila, pwede support. Tapos nung qualifiers, parang, hindi na talaga natin gagamitin, dead hero. Tapos pagdating ng group stage, ayun na. First day ginamit, kasama pa nung Ayo na sinabi din na basurang hero. Kasi lane. Laning. Tuwan-to talaga. Kaya Parang yung na-realize relocate- nila, no? Sino bang Yung relocate sa ata, nahirapan na yung Oo. iba, sayang. Oo. Pero maganda Oo, kasi yung kasi maganda yung basura. idea na basura yung hero pero the meta dictates that we need a strong laner. And kahit anong gawin mo, si Gyro and Ayo, strong laner talaga sila. Kahit anong Tanda kasi yung nerf. talent ni IO, Preagonims. Yeah. Nakakagulat Kasi lang sa yung group stock pa. stage nang nakita ko mga support niya, yung Oo, silencer tsaka bench pool. Gyro. Yes, yan. Bigla. Yung Gyro. Maganda lang kasi Preagonims. Tapos stock. Tapos Oo. makuha ni Gyro. Kasi usually pina-farm mo pa yung items for the side gunner. And with Ayo, you have the benefit na hindi mo kailangan you don't have to go for that route. Tapos, actually, napansin ko pa, kung nakatuwan to tayo, paano kung hindi pa naka-nerf itong dalawa? I think ang lala nun naman, no? So, I think that, or in itself, it's a form of balancing din bago pa man na-discover Alam mo yung si ganitong Iceberg, meta. advance mag-isip. Advance, feeling ko rin eh. Kasi ini-imagine ko lang yung dating Gyro, tsaka Kasi, yung dating Ayo, di ba, tapos ganito. Imagine mo, lahat na nakikita, almost lahat na nakikita nating heroes na pumasok sa group stage saka sa playoffs, dead hero. Well, with the exception of Night Stalker, basura pa rin yung hero na yun. Nasa gabi pa rin. Lahat sila na nerf eh. Even the Venomancers, the Pugna, Yes. the Earth Spirit. Pero sabi ng mga teams na, hindi, kailangan natin ng mga strong laners. And ano ba yung mga strong laners na pasok na pasok sa meta natin? Yung mga nerf dati, di ba? So, Nandun advance pa rin. talaga mag-isip sa Iceberg. Oo, nandun pa rin. Nandun Inay- pa Kahit rin. si Tiny, nerf. Oh, actually, di ba? Yeah. Tiny. Pasok pa rin siya. Even Yeah, Broodmother was nerfed. Like, sabi ng mga siguro team na, ay, wala na, di mo na magagamit yan. Then suddenly, you have players like 33, Matumamante, wala kang pakialam. Ayun talaga yung hero niya eh. Alam niya yung dapat. Ayan, oo. Well, let's see. Tiny yung binana din dito. Actually, ang dami kaagad na core. Yep. Tsaka talagang used heroes ang ayaw ng bawat team natin dito. Yep. Optic kasi sila yung may hawak ng first pick. VP could have picked Tiny, pero nasa Optic yung unang pick. And at the same time, Tiny handles the Io plus Gyrocopter very well. And it gives Optic Gaming like an edge to go online. Or pwedeng sumabay sa early lalo with the playstyle here of VP. Actually, mas maaga pa yata if ever itong Tiny if compared to the Gyro. There's a chance of Links though. Yep. Okay. Very Gusto agad patayin si Oo. IO. heavy punch kay Ayo, no? Kumaga pag nagpakita ka sa sa mapa, Mm. tapos di mo kita yung clinks, it's very hard to play Ayo eh. Papatayin agad sa likod. Yep. Kahit pa sabihin mo may kasama kang Gyrocopter, may madikita mo ng homing missile yung clinks, hindi mo masusurvive yung burst ng clinks, especially with the buff doon sa strafe. Actually, natatouch yung homing missile, di ba? Third skill siya. Ay, ulti. Yeah. Para mauna. Yup. Yung straight, madaya, sobra. Ramdam mo ba? Mistas. Ano ba yung ano dito? Dodge. Para malaman din ng iba. Yung buff dito on the streak. Yung previous strafe was only may certain time na tumataas yung attack speed mo. Na nerf naging counts. It was 2, 3, 4. Then sabi ni Icefrog, ay ang hina ng hero. Lagyan ko ng disjoint sa mga projectiles. So 4 seconds. Technically you're immune to all single target spells. Kapag Naka-strafe. Pag inactivate Mga yung strafe. stand attention Parang range naka-BKB wala pa man. technically. Pero ang lumulusot na lang dito kay Clinks is yung mga AoE projectile. Saan king? Okay. Basta AoE, kahit anong AoE lulusot na sa strafe, pero yung mga single target projectile. Medyo malakas pa sa powerful yung buff na to.
Kaya rin pala. Kahit iskalan ka, pag tumama, pero di siya may ista. Oo, edi easy Parang takas nakalinken. din. Yeah. Oo, Oo. Pero skeleton. si Klinks is a very good example of the dead heroes. Maganda rin na talaga yung high pick ng Klinks nila kasi hero rin talaga ng Bipo yan. Oo. Oo. Actually, yung Maganda talaga. Klinks ni Ramses, no? Lalo tsaka yung ban nila sa Pogna. Tapos nakabanti naman yung Tiny dito. Yep. So Gucci but Oracle. Oracle ni Solo. Double down. Maaga, men. At ang ganda ng insurance dito para sa Gyro, no? Oo. Ang And hirap, that's the ang hirap that's- pumatay niya para sa Klinks. That's the most direct answer din nila dito kay Necrophos. Kapag na-river sight yung target, you can Seconds. always use false promise. Ayun yung Siyempre. second skill. Tapos pasok na pasok sa delay. Yeah. Nung Reaper side yung false promise dito ni Oracle. Ako po. Well, that's one. May isa pa naman pwedeng i-pick ditong support din yung Optic Gaming and how they will answer this Oracle. Support that handles the Io plus Gyro Cup. Actually. Gyro Cup. Elder Titan against Io is very good. Yapi. And Pasok na. ano kasi, parang you like playing into the field ng Optic Gaming kasi VP, the nature of their draft is that you run into them. Then meron silang backline support. So kapag pumasok yung VP, you can never go back. Kasi pag lumabas kayo doon, Lumabas kayo hahabulin kayo ng heroes ng Optic Gaming. So Elder Titan just fills the gap doon sa butas ng draft ng Optic Gaming. Kung gusto nila pumasok, sige. Oo. DK. I don't really like this one. Okay. Yeah. Usually iniisip ko pag nagde-DK parang you just want to be safe on your lane. Pero bakit hindi mo ito nagugustuhan ngayon midnight? Yung draft ng VP, it's centered dun sa fact na magka 5 man sila dito. And kapag nakuha ng VP yung momentum, they can close this game out early. Pero kasi yung layout ng Tuloy-tuloy. Optic Gaming sobrang punishing eh. Kumbaga kapag hindi mo nakuha yung early game, kapag nakakuha sila maraming pick-ups, especially with the Elder Titan, na medyo mawu-weather down yung tankiness ng draft ng VP, ang bilis ng punish eh. You have the Klinks, you have Necrophos. Kumbaga pag nahuli si DK dito, mambaot kagad yung Io tsaka Gyro Cup. Pero may Oracle. Yeah, yun nga eh. And the next target for Optic Gaming should be the Oracle. Mm. And actually may punch nga din Yeah. dun sa Oracle. Kumbaga may ano sila, may sagot sila kapag hindi nag-work yung gusto ng VP. And sobrang punishing nun para sa kanila. And now they're gonna be banning the Sobrang Bad flexible Titan. din kasi ng DK sa BP kasi pwede rin nila i-offlane yan. Actually, Si danay pa siya Pasha. DK. Offline na mid. Tapos pwede pang mag-pick ng hero si VP. Yun nga lang, nasa Optic Gaming yung last pick. The super Nasa last kanila pick. pa rin yung alas. May sagot pa rin kumbaga itong Optic. So now they really have to deal on how they can answer itong apat naman ng VP. So yung DK ng VP medyo hindi nila masusurprise kasi if you're Optic, you're already expecting na it's either no one or 9 Pasha on the last pick. So it's gonna be 9 Pasha with Enchantress. Pero Then walang may Ursa. pass po sila dito. Yeah. Okay. Pero do you like Enchantress against Klinks? Okay naman. Okay. Kasi di naman palaging ano eh. Matagal cooldown ng stripe eh. Tsaka tingin ko, di basta-basta makakapatay tong Klinks kasi dahil sa Oracle. Oo, Oracle Pag hindi layo. nila tinarget yung Oracle o kaya ayaw. Walang iba. Dalawang Hindi na healer. sustain yung dalawang yan. Optic needs a hero that can lane against the Enchantress plus Oracle. Ang lakas ng sustain nun, no? Enchantress tsaka Oracle. Yeah. May ayaw pa. Oh. Pero nagre-revolve lang talaga. I mean, Pero meron naman silang magta-translate ano. pala yung Enchantress din. Yung sa Elder Titan naman, Yeah, may pantulong Pagka- naman. in third skill, lalambot lahat yan. May Even, pamper sila. wow, Meron masasaktan pa din. silang Kahit yung Dragon Knight dito, no? Pero recommendable last pick. commendable. Pycat hero. I think Clinks na ata si Pycat yun. CC, actually CC hero. I think Lina would be Yeah. good here for Yun na, Optics. Storm. Yung burst, Storm pa ba? I was thinking Storm, pero Storm. double down sila. okay, on the Kasabayan lane. talaga nila to. Yeah. Yeah, on the lane. Kasabayan Gusto talaga. talaga nilang Yun. pumarusa na lang at kumapa doon sa support din. Mm. Pag nalamang nila early, Pag tuloy-tuloy nalaman na nila yun. yung Yeah. lane, Ano yan eh, parang it's either Optic snowballs or or VP snowballs. snowballs. Pero ang hassle nung enfeeblement dito Yeah. ni PPD. Kasi medyo bilang yung damage source ng VP dito. Enchantress din sa simula, di ba? Kahit even in the mid game, I'm not so sure kung gaano ka solid by that time na tumitira na yun ng kanyang impetus eh. Pero let's see here. The one problem for me sa VP is that yung Oracle, ang dami niya kailangan false promise kasi you have Klinks that
may sarili siyang target. Yung Necrophos may sarili siyang target. Yung Huskar may sarili siyang target. So kung ikaw yung si Solo, sino ba ililigtas ko? Nine pa siya. Sa Reaper siguro. Yeah. 9 pa siya on Oo. the Enchantress. I was Yeah. thinking baka meron pa Sorry, silang yeah. switcherong mabilis na gagawin dito. Sige, isang mabilis mga panyero. What are your Nostra? Anong hula nyo? Sino kukuha nitong game 1 between Optic Gaming and Virtus Pro? Parang yan. BP. BP. Yeah. Okay. What about you, Shanti? BP. VP din. Yeah. Midnight? Ako, I'll go with VP. I like the stability of the draft. Kasi kapag hindi nag-work yung lineup ng Optic Gaming, it's gonna be a very hard game para sa kanila considering the early game tempo ng VP. Again, Yeah, VP. your VP. All in on VP tayo. Caster's Curse! Caster. Tingnan natin. Again, crucial nga to, no? Usapang laglagan puto. So kahit itong game 1 lang, napaka-importanting makuha to ng bawat isa sa ating mga team. At yan ang thoughts ng ating mga panel. Ipapasa na natin ito sa ating tandem na kabag dyan sa Canada. Kuya Rick and Alo, bigyan nyo kami ng isang malakas na shoutcast. Number 4 ng main event natin, Green Wall versus the Russian powerhouse. OG versus Virtus Pro. Kasama ko ngayon si Olo. Kamusta? Siyempre naman, Partner. okay na okay tayo dito. Eto na yung inaabang. After nung magandang series last day, Kahapon. eto mukhang explosive din to. Optic versus Virtus Pro. Oo. Nasa lower bracket Normally, yung Optic Gaming. Very uncharacteristic Normally. kasi sila yung favorite to win this one eh. Nadali sila ng ano doon, LGD. And Oo. itong VP and Optic, madalas silang nagkakalaban. Ang madalas na nanalo, Virtus Pro. Yun. Pero tingnan natin. baka Kung naman- makakaisa na. Oo. Kung makakaisa na. Malay natin kung kailan yung main event, doon pa natalo ng Optic itong VP. Katulad ng ginawa ng OG sa EG kahapon. Yun na nga diba? mga sir. Pero magandang, ano pong oras sa kanila? Madaling araw. Madaling araw na doon. Madaling araw sa lahat na nanonood dyan sa ating digital platforms, Facebook, YouTube, Twitch, or even doon sa mga nanonood sa TV. This is Kuya Nick, together with Alo, will be bringing you the first series nga ng ating laro. Loser will go home. The winner naman will advance and face 30 evil seconds geniuses. to battle. Mamaya din yan sa ating pangatlong series. Napakagandang laban. Kumbaga, kung sakaling manalo dito yung Virtus Pro, dalawang NA team yung kakalabanin nila ngayong araw. And ito, Optic Gaming. Nandito siya sa ating Radiant side. Napakaganda ng pick nila dito. Medyo single target nga lang sila dahil doon sa Huskar and Clinks na kanilang mga hero. Pero ito sa top lane, Yung bounty run, magkaka-actionan kagad pero alam ng Optic, nakita nila yung tatlong heroes on the side of Virtus Pro, hindi nila kakayanin yan. Instead, they went for the bottom dual bounty rune. So 3 for 1 yung nangyari doon. oo. And tatlong bounty nga yung nakuha dito ng Optic Gaming. And yung Virtus Pro naman dito, may sagot naman dun sa mga single target dito ng Optic Gaming. Pero sila ditong Oracle na kung may i-focus ka man, kung may gusto kang patayin, kaya niyang bigyan ng SS at mabuhay yung gustong i-focus nitong Optic Gaming. Merlining ito tingin mo. Grabe ka mag-analyze. Nararamdaman ko eh. TI na to eh. Oh, sige. Eto habang wala pa nangyayari, nakita mo na yung draft. Game number 1. Sino sa tingin mo yung medyo may advantage pagdating sa draft? Pagdating sa draft, sa tingin ko, yung Ingat ka. mas madali kasing i-execute yung lineup dito ng Optic Gaming. Right click lang yan. Okay. Pag may konti buhay, Oh. SS na itong si Necrophos. Oh. Pero pinuri mo pa. pero syempre, experience, alam Bakit natin, Virtus no, Pro? Virtus Pro. 10 beses na Madali nga. Kumbaga, sa 11 nilang paghaharap, 10 yung pinanalo doon ng Virtus Pro. Uy, May stats ka ba? nag-research tayo eh. Nagdaganda ka rito Siyempre naman. And So, nanalo lang yung Optic Gaming group stage ng Bucharest Major. Pero doon sa Bucharest Major din na yun, tinalo ng Virtus Pro yung Optic Gaming ng 2-0 ng main event din. No? kumbaga nagkabigayan na sila nung Bucharest Major. Pero ito, ibang storya to, TI to. Siyempre, may ka pa yung Virtus Pro. Isang talo na lang, laglag na sila. Oo, yun naman yung laging sinasabi ng mga tao na Virtus Pro, laging nagcho-choke yan pagka TI. Yun nga, yung balita. Pero bago tayo magkwentuhan ng marami, quick background lang, Virtus Pro defeated Mineski. Eliminating Mineski to go here, while Optic Gaming naman, natalo muna sila sa Liquid and sa lower bracket, tinalo nila yung Team Serenity. Yun nga.
Yun ang nangyari doon. And ito, sa top lane, gusto nilang bigyan dito si Roger. Oy, tether out. Pero aabot yata yung last hit, though hindi enough yun. Oo. Pero nga, Astral, may magic stick, may mana yan. Pero nakapag-salve na. Ito nga si Roger. And maganda yung pressure na binibigay nila dito sa top lane, ha? And then eto na, dinunggol na ng Rocket Barrage, may magic wand. Echo Stomp, tumama sa dalawa. Pero wala pa silang enough damage para sa may top lane. At ngayon, ito yung sustain dito ng IO. Kita mo naman, kahit anong pressure nila binibigay nila dito kay Ramses, nakapag-lasit pa rin naman dito si Ramses. Oo. Lamang pa nga rin siya dito sa top lane. 10 lasit na siya, and yung Necropos 8 pa lang. Ito ang pinakamahalagang tanong. Halo, kinakabahan ka daw ba? Ano? Pero may ka ba? May ka ba naman, May ka ba? syempre. Oo. Kayo naman, para namang others na mga yan. Pero ito, back to the ball game. Mga Chief, Huskar mid lane already with a soul ring. He's going up against this Dragonite. In paper, lamang rito yung Huskar kasi melee yung kalaban niya. Kaya niyang haras with the Burning Spear. Pero meron dito nga sustain kagad yung Dragonite. Level 2 kagad yung third skill niya dito. So mataas din yung regen niya. Speaking of ka ba pala, si Boy ka ba? Ay, si Boy ka ba? Si Boy ka ba? Si CCNC. Andito. How ironic na yung pangalan mo sa kanya, Boy ka ba? Pero yung pangalan niyang CCNC, ang meaning nun, cool, calm, and collected. Yun nga. Nakikita kasi natin si CCNC na pag may nakakitang hero, nakakapagbigay bibigla. Yung mga hindi inaasahang pagkakataon, biglang napipindot niya yung BKB. Nagpapanik. Pero tingnan natin ngayon, ito 1-on-1 sila din sa mid lane, and lamang dito si CCNC. 22-11 against 10 and 3, si No One. This couldn't be happening, sabi niya. Kami ang favorite dito, hindi kami pwede masilat. And buong taon, pinahirapan nyo kami. Babawi kami ngayon. Ito ngayon nangyayari. Kahapon, yung ginawa ng OG, alam nilang heavy favorite yung Evil Geniuses. Hindi na dinalaan sa normal na laro. Meron lagi silang pang sorpresa. Nandyan yung Enigma, nandyan yung, sino bang hero niya nun? Thompson, Invoker Thompson. Ginulat nila yung EG. Ngayon naman, yung Optic Gaming, parang tanggap rin nila na given na yan. Malakas na kayo sa 5v5 talaga eh. Haskara namin kayo. Ayun nga pambulaga yung last pick dito ng Optic Gaming. Napakaganda nung kanilang pick. Pangkaraniwan, nakikita natin na pag may Oracle, nasa kanila dapat pumaskan. Pero ngayong game na to, kinuha ng Optic Gaming yun, and hindi priority din na pick ng kasi sila unang pumik eh. They opted to go for the Enchantress offlane. Sabi nga nila kahit na meron ng Gyro at DK, pwedeng i-offlane yung DK to give space on this Huskar, pero hindi nila ginawa yun. And ito, lamang na lamang pa rin sa mid lane. Ito si CCNC, and 5 minutes na ng ating laro. Yung apat na bounty, nakuha, tig-dalawa naman. Delikado si Optic. PPD, first blood. Siya dito, sumobra yata. Sumobra yata siya ron. Yun na yung sinyales na talagang umpisa na yung laban. Akala ko, tilted ka na kagad. Hindi, kumbaga, yung 5 minutes bounty ron, syempre doon pupunta lahat ng mga hero. Kumbaga, iniisip nila na may kukuha at may kukuha nito. At nag-set up doon ng play itong Virtus Pro at nakakuha nga nila si Captain PPD. Roger naman, andito, hinahabol siya ng Elder Titan, pero Rocket Barrage, delikado pa rin si Ramses dito, pero may Magic Stick. Walang magkakapatayan, tamang team na lang, Deathfall sinantay natin, 33. Kung merong isang explosive player on the side of Optic, it's 33. Sabi ng analyst or panel ng English, ito yung kanilang ace player ngayon. Yung kanilang offlane. X-factor na itong Optic Gaming. Pangkaraniwan, pag maganda yung performance dito ni 33, nananalo sila. And nawala, hindi naman sa nawala. Kumbaga nababan lagi yung mga hero dito ni 33, yung Visage, Broodmother. Kaya hindi natin siya nakikitaan na masyadong maganda yung performance niya. Pero tingnan natin, malay natin, di ba? Ngayong dito sa game ng Virtus Pro, siya yung magbuhat din sa kanyang team. And speaking of which, bot lane naman, papalag yung ang sakit, brain stop pati yung second skill ng Klinks, yung Searing Arrow. Oy, Fortune's End. Na-lockdown nila si Pycat. Eto na yata yung pangalawang kill ng Virtus Pro. Oy, na-sleep yung Enchantress. Pinasa, pero eto yung Elder Titan. Yung Stomp, tinamaan yung Oracle, pero wala na silang damage to do so. Oy, meron yata. Pero sa top lane, namatay si 33. Simula nung TP yung Elder Titan, sinamantala kagad yun ng Gyro IO combo. Pinatay nila yung Necropos sa top lane. Alam nila na wala na doon yung support.
netong si Necropos. Kaya nabigyan na dun sa top lane netong si 33. And last hit pa rin, naunguna yung mid lane. At saka yung level, pre, lamang siya sa level. Si CNC dito. Ang tanong, kung intro lang ba yan? Kung tamang intro lang ba yan? Pero ito, bot lane na naman, kakatipi lang ni Territory, ha? Auto backup yung dalawa. Mainit to. Mga sir, kung iisipin nyo, hindi ganun kabahan yung early game, pero para sa mga team, ito yung magdidikta kung ano yung pwede nilang gawin on the mid to late game. Pag natalo kayo sa laning stage, ito kasi yung meta ngayon kumbaga palakasan ng laning stage Kung lumamang kayo sa laning stage, malamang sa malamang yung mid game nyo mag-snowball na yan. Pero ito mid lane. Pero Auto Dragon Tail, si No One dito, sumusunod pa rin si CNC. Walang takot kahit nasa torre, diving No One, 1v1. Champion ka pala! Sabi rito ni CNC, pero may nag-TV Enchantress. Uy, patay yata sa Burning Spear. Patay yata. Uy! Ay! Grabe naman yun. Mukhang kalkulado ni CNC, no? Oo. And level 5 pa lang itong si No One. Level 8 na itong si CNC. Solo kill yun. Oo, Solo kill yun. And ito sa top lane, bigyan nila. Ang sakit, kahit naka-ghost round. Last hit, umiwas si Ramses. Pero yung homing missile, oy, naninaharangan. Back, rocket barrage. Hindi na nakapag-death pulse. Yung Necropos doon, yun lang. Bumawi rito si Ramses. Kahit patayin yung gitna, mataas yung top lane namin, malakas. Grabe si Ramses doon. Ang sakit ng damage ng rocket barrage. And nag-ghost shroud pa siya doon. So mas lalong sumakit talaga. Pero yun nga, yung sa mid lane lamang si CNC. Panibago to. Fortune's End, pero wala silang damage dyan. Magkakapatayan sa may bot lane once na mag-up yung level 6 ng Enchantress. Which is, alam natin natin yung Inteto, sobrang sakit niyan. Ito sa network lamang nga. Si CNC dito, siya yung ating nangunguna. And then, sumunod si Ramses doon sa top lane. Pati na rin yung si Pasha. Kung ikaw yung Dragonite dito, medyo alam mong dehado ka na, anong plan of action mo rito? Hindi, kailangan lang niya dito mag-level 6 And then, hintayin si CNC na gumak. Pero na level 6 na. Kakasakay mo lang dyan. Dragon Tail, relocate, call down. May lockdown ba? Makakakal. Oy! Munti ka na. CNC, apat yung gumak sa kanya sa may mid lane. Still, survive. Na-set up dito. Ito sa top lane, Roger. Karet ng kamatayan. Ramses, yung next target. Searing Arrow, nandyan. And up pa rin damage. Astral, may Astral. Ito na si Ay, Nowan. pinagitaw yung Astral. Takbo, mamamatay Patay rin. pa si Zaidon. And now, they're going for 33. Maganda sana yung sa Optic Gaming. Nakaligtas dun sa mid lane nito si CNC. And na-set up pa nila yung babalik na relocate nitong si Roger. Pati na rin si Ramses. Inabangan nila Inabangan nila Mas maganda sana yun kung nakakuha nila si Ramses. Pero pwede na yun para sa Optic. At nakabawi sila. Sabi ng ating mga viewers dito, wala daw kakaba-kaba si Boy Kaba. Oo, grabe yung performance niya dito. Galit na galit. Wag lang mababate. Wag lang mababate, syempre naman. Wag lang mababate talaga. Last series din sa kanilang laban against Mineski. Maganda rin yung kanyang performance dun yung Sino? score. Si CNC. So mukhang consistent na siya ngayon. Serenity kalaban nila last season. Serenity pala. BP tsaka Mineski. Yung nag-storm si CNC. Hindi ko napanood yun pero alam ko BP kalaban ng Mineski. Pero ito si Sai, may stomp solo, will be, inabutan din yung Enchantress. And then yung SS nandyan, may Nature Skies pa. Habang top lane naman namatay, ito yung IO, hindi na kaya yata ng Gyrocopter yan, he needs to go back. Ito yung mahirap pag IO ka hindi mo kasi makikita yung Paikat Naka-windbook lang lagi yan sa likod. Naku, mabubulaga ka na lang doon sa damage na ibibigay nung Clinks. Natutuwa ako truth be told. Kahit na accepted, maaga nalaglag yung Fnatic, maaga nalaglag yung TNC, maaga nalaglag yung Mineski. Pero yung mga viewers natin, opting to watch even on the midnight para sa quality Dota kahit na wala yung mga Filipino representative natin. Ganun naman talaga dapat Dapat natin pinapanood yung mga quality Dots. Paano natin maintindihan yung laro kung hindi tayo madalas Parang NBA lang yan. Oo, ganun lang yan. Kahit wala masyadong Filipino, kung maganda yung mapapanood ng basketball, mag-i-stick at mag-i-stick ka. At ito, may rotation sila sa mid lane, pero naboset yung rotation nila dyan. Hindi. Lalaban si CNC dyan. And then, ito yung lockdown. Pero ang gandang backup by Elder Titan. Karet ng kamatayan.
para dito kaya Gyrocopter. Oo, napaaga yung bigay ni Solo doon ng false promise dito kay IO. At yung Ramses yung nabigyan, sinave niya yung support. Pero yung carry nila, yung namatay. Pare Koy, ang hirap tibagin nung Huskar. Oo, masyado hirap mataas yung tibagin. level eh. And marami na rin siya ditong item. So yung Virtus Pro dito, kailangan talaga nila mag-rotate ng maraming hero para lang mapatay yung Huskar. Yun nga lang. May backup eh. May backup din. May yung, backup eh, oo. Yung Huskar dito. So 4 and 5 is our score. Gyrocopter na limitahan yung kanyang farming sa may top lane kasi nag-rotate ang Oya mo. While CCNC steady farming already with the armlet will go for the face boots next build. Enzai, binabantayan niya lang yung mid lane. Alam nila na target ng Virtus Pro ngayon, itong si CCNC. Eh syempre, ito yung maraming farm. Talagang siya yung pupuntiryahin dito patayin ng Virtus Pro. Pero ito yung mid lane. Makukuha ata ng Optic Gaming. Tier 1 tower nakakuha na nga. Well, top lane naman, maganda yung Oy, naku, delikado, Fortune's End. May relocate. Ayan, nakita natin, TP out by 93, pero hindi mo kayang gawin. Yung ginawa rito nung Huskar, sabi ng Virtus Pro. Makunat yung Huskar nun, kaya nakaligtas siya naman. Eh, malambot pa itong Necropos. And yun, maganda yung relocate gank. Itong Virtus Pro, nakakuha nila yung kill na yun. Kung merong mag-halberd dito para sa Huskar, sino sa tingin mo yun for Virtus Pro? Sa tingin ko yung Dragon Knight dapat yung bumuo dyan. Pang strength and meron na rin disable ng right click. Tama. Pero itong Flinks, tahimik lang. Oy, hindi siya mag-desolator ha. Instead, he will go straight defusal blade yata yung nakita ko na yun. And ito, Huskar naman. Siya yung mag-ano dito, halberd ha. Solo sa top lane. Binabantayan niya rin si Ramses. Si Pasha pala yung kasama niya dito. Yung bot lane naman, andun nagpapa-level yung Enchantress. Mamaya, ang tanong kung mararamdaman man natin yung Enchantress o hindi. Pero kasi ito, maganda yung lane niya eh. Meron na siyang Oy, dito, naku, Haze Dragon Rune. Lance. Uy, nadive din siya dyan. Nabati yata, pero ito TP out, di naaabot yung stamp dyan. Mahusay. And si Solo. Naramdaman niya. Ay, nakapag-TP rin si Solo. Wala silang nahuli. Pero tier 1 tower din sa top lane. Yung target dito ng Optic Gaming. Pero, Objective Gaming lang. Pakitang gilas dito yung yung Optic Gaming early game. Yung mga course nila palag-palag against yung course dito ng Virtus Pro. And napakaganda rin kasi ng kanilang drop. Talagang lalamang sila sa lane. PPD yan eh. Yun na PPD yan eh. Hindi mo pwedeng TI champion naman yan eh. i-count out yung experience dito ni PPD. Gusto rin niyang maging dalawa yung kanyang ring. Former champion yan, TI5 for Evil Geniuses now going back. One of the few na buying for the two-time TI champions. And speaking of TI champions, Team Liquid nasa lower bracket. And kakalabanin nila yung BGJ Storm or Team Secret. So napakabigat ng ating mga lower bracket match. Tsaka yung S4 Sumail ng EG naman nasa lower bracket din. So lahat pala ng TI buying na player nasa lower bracket. Diba? Ang upper bracket natin OG, wala namang champion dun eh. Wala. LGD wala rin. Chalice. So, puro bago yun eh. So, FY, wala rin. So lower bracket sila lahat. Mukhang walang mag-uulit Mukhang walang uulit Mukhang tradisyon na naman Pero yung LGD champion, medyo Pwede pa. Pero ito, mabilis to. Nako, mukhang mabilis nga. And no one, kailangan mo tumakbo na mabilis. Yun lang, naka-corner siya ng SS dito. Pero no one, buhay pa rin. Though nandun yung stun ng Elder Titan. And he'll be killed. Fiendscript naman sa likod dito. Pero yung Necropos namatay on the other side. Baka tinatakbo to. Pero yan na yung life break ng Huskar. And 2 heroes down sa side ng Virtus Pro. Ngayon, mag-ahapul pa sila. May stomp. Pero kinancel na dito. And lumamang doon na naman ang Optic. Napakaganda ng kanilang smoke rotation. Maganda yung kanilang wards. Kitang-kita nila kung saan nagpa-farm. Itong Dragon Knight. So, nabigyan nila. Quick shoutout sa mga tropa natin. Oy, tinipan Tinipan pa Quick shoutout sa mga tropa natin dyan nanonood through Twitch man or Facebook, YouTube or even yung ating mga live viewers sa TV. Gandang madaling araw po sa inyo dyan. Kung ano po yung sinasabi nyo, hindi po namin nakikita. Pasensya na po kayo, ha? Tutuloy lang po kami sa trabaho.
eto. Pa-BKB na itong Gyrocopter. And Roshan agad yung kinukuha dito ng Optic Gaming. Makukuha ni CCNC yung Aegis of the Immortal plus 1 buhay para sa kanya. Yung Diffusal blade na yung Clinks dito. Oh. And yung isang buhay pa nga lang nung Huskar, hindi nila mabigyan eh. Oo. Ito pa kayang dalawa. So, ganito yung ginagawa ng Optic Gaming. Kukuha sila ng objective, and then nag-Roshan sila. Pero, kukuha ulit yan. Sakit, ayan, nagsimula na yung Clicks. Pero tingin mo ba pag tumagal itong laro to, mas may pag-asing Virtus Pro? Sige, Sa sagutin mo lang. late game, Oo. late game wise, Mag-ingat ka, yari ka sa mga viewer. Normally, Ano? parang mahirap 5, 4, 3, 2. parang mahirap pero... Hindi, sa tingin ko, mas may chance yung VP sa late game dito. Sa tingin ko. Oo. Kasi once na mag-stick together sila, yung effectiveness ng Clinks, hindi na siya makakapitas anywhere in the map, di ba? Oh, Kung pipitas man siya, 5 na yung kalaban niya ron. Ang problema kasi nila dito, for depensa yung binubuo pa ngayon ng Virtus Pro dahil kailangan nilang dumipensa sa sarili nila. Ang bilis nilang patayin eh. And makakulangin sila ng damage doon sa mga makukunat na hero dito ng Optic Gaming. Si Ramses, eto, yung second item niya, after ng drums, mag-BKB kagad siya. So wala pa talaga silang source of damage dito. And isa pa sigurong winning condition dito ng Virtus. Oy, saglit lang. Si Eto, Zai gustong kunin pero may stun. Na-dodge naman dito ng heroes ng VP. Siya yung magiging ally dito. Meron bang gante? I think gusto ng Bane, any sleep setup. On the way na yung Huskar, kulang ng isa yung Virtus Pro dito. Wala yung Dragonite. Here comes Huskar. Pero nandiyan yung cooldown. May gusto silang habulin. Wala nga lang tinamaan. And now yung IO kailangan mag-ingat si CNC. Nasa BKB. front line. Meron ding Aegis yan. Gyro nilalaman pero kulang yung damage. Kulang yung damage ng Gyro. Oo. And yung false promise hindi pa nabigay sa kanya. nag-BKB kasi dun si Ramses and hindi pwedeng ibigay ni Solo yung kanyang false promise kay Ramses. At ngayon, ito pa, Roger. Tatlo mamamatay sa side ng Virtus Pro. Grabe Optic yun. Gaming. Grabe yung tapang ng ng Optic. Alam nilang kayang-kaya nila eh. Nakikita rin kasi nila yung Dragonite sa mid lane. Nagpa-farm yung Dragonite sa mid lane. Kailangan niya mag-farm eh. And Virtus Pro, nag-engage sila doon. Pero ito, dagger na yung Dragonite. Pero yung bottom tower nila dito, kukunin na. Isa pang winning condition ng Virtus Pro dito. Pag tinamaan ng kaba, si Boy kaba. Yun, di ba? Oo, Siyempre, lahat naman eh. ang ganda Pag ba? ang ganda niya ng early condition niya eh. Nakakuha niya na yung matchup niya sa mid lane against No One eh. Sa Which is ang hirap gawin kasi No One is one of the most consistent mid laner. Minsan lang mabaog yan sa mid lane. Ito nga si Novan. At ngayon pa nabaog. Kung kailan elimination match against sa Optic Gaming. And Virtus Pro, mukhang kailangan nila ditong Sa tingin ko, hindi mo naman sila ganun kalugi. Pero objective lang, hindi rin naman nakukuha rito ng Optic Gaming eh. Kahit na nakakuha sila ng kills eh. matagal din silang pumasok dito. Yung Prince, yung pinakamabilis pumasok para sa kanila. And sa tingin ko, kailangan ng Virtus Pro dito, yung relocate nila, talagang pagganahin muna nila eh. Mag-hunt yung DK ng isa, may dagger naman may siya. May backup yung relocate. Backup. Oo, backup relocate. Pero yung Clinks kasi kita mo yan pagka solo kasi, easy buhay kay Clinks yan, solo naman namatay. Kay CCNC, yung Clinks, direct. Pwede ba natin makita, pinapatay yata yung Enchantress doon. Ayun Ayan, inaabangan natin. Pero, tingnan mo yung damage let's see kung kaya niya yan. Ayan, nakita niya na yung Enchantress. Diffusal pa May yan. puti, may puti. Si Elder Titan, may stun. Ito na, si Pasha tumatakbo. Ayan na nga yung stun. Lockdown dito kay Pasha and no chance kahit naka-third skill siya ron. Humingi lang ng backup. Humingi lang ng backup and medyo may ingay yung Rogers Arena natin Mukhang nararamdaman mo yung NA Pride Nararamdaman mo yung NA Pride And medyo tahimik yung mga Russian natin dito. Viewers natin. Si Necropos, hindi naman din ganun karami yung farm niya. Pero alagwang-alagwa yung dalawang core Clinks at saka Huskar And kailangan naman niyan talaga dito. Ibitaw lang yung SS niya doon sa clash. -1 kaagad itong Virtus Pro. Sabi ng tropa natin dito may kalalagyan yung Virtus Pro kung ganyan galawan nila, sabi rito. Predicted yan ni Captain PPD. Lagi niya nga sinasabi, TI, choke time para sa Virtus Pro. Oo nga pala, sinabi niya kay Virtus Pro. Yan nga. Napakaganda nga nung kanilang See you at sambalan dito. TI, sinabi niya. Yun. Sinabi niya sa Virtus Pro kasi ang daming major na panonood ng Virtus Pro. Medyo momentum.
Pero ang sagot, ang rebat ni PPD, see you at TI. TI. Nagkita sila ngayon. Laglagan. Buti naalala mo yun, ha? Siyempre, nung ESL kasi, Iba sila yung talaga nagtapat. mga chismoso, ha? Nung ESL kasi, sila yung nagtapat sa finals. Oo. Kung magka-champion dun yung Optic Gaming, pasok na sila sa top 8. Oo. Ang nangyari dun, tin-re-zero sila ng... Niyari sila ng ano, ng Virtus ng Pro. Virtus Pro. At ang napatweet na lang si Captain PPD. Yun na nga, sana daw, Oo. si TI na nga, and Nagkita. nag-hope Oo. siya na bumalik yung dating Virtus Pro na nagja-joke sa TI. Ito na. Mukhang, Ito na yun. at saka siguro, isa ring call ng Optic dyan, bago magsimula, kita mo yung win probability, taas Oo. on the side of Optic. 91. Natalo yung Virtus Pro sa LGD 2-0. Panoorin nyo yung mga role nyo kung anong ginawa ng LGD para madihado yung Virtus Pro. Pero siguro yung call din ng ng Optic Gaming. Yun na nga, at nakita na nila kung ano yung kahinaan dito ng Virtus Pro. Pero ito, DK, na-scan siya dito sa may bandang gilid. Bagal ng farm niya, big dagger pa lang. So kailangan niya mag-out talaga dyan. Radiant structures are Out na nga fortified. siya, dagger out. Oy! May kabaparayo na. Muntikan pa siya ron, ha? Isang puno lang yung pagitan doon. Pero ito, tier 1 tower sa top lane. Gusto Nakuha i-dep na rin. ng Si Optic Gaming. Terry dito, pati yung Elder Titan, pero wala siya na-stun. Gustong kumarit. Nung Terry, para pan-lockdown lang, ghost round, pinigay. Pero kailangan mag-ingat sa likod. Si Pasha na naman. Pero We meet napag-force again, out. sabi rito. Isang hit pa. Pero ang One bilis na more. move speed. Alam, ang bilis na move speed. Ayan ang advantage niyan. Hold down. And Tumaban then sa na. BKB, Diyos ko, napasobra yata. Pero may Fiend's Grip, patay kagad yung Bane. Pero si CCNC, formado pa rito. Wala na siyang Aegis. Solo. Self ulti para kay Solo rito para mag-sustain. Pero patay yata si Solo. CCNC, DK. now being focused. Dragonite nandito na. For staff out. Pero yung armlet toggle coming from CCNC. Grabe naman yun. While on the other side naman, karet ng kamatayan kay IO. Tuloy-tuloy for Optic to. Ayaw nilang patakbuhin. No Pero one. si CCNC sa likod. Kita mo naman yan, hindi na mamatay yung Kuka rito. And then the clicks, focusing Gyro. Kulang yung damage niya. Pareha sila ditong Wicked Zik. Napakagandang bigayan by Optic Gaming. 4 yung namatay sa side ng Virtus Pro. At tuloy-tuloy na sila dito. Papasagin nila itong tier 2 tower. Possible. Pwede rin tier 3. Rax. Pero kailangan force buyback to. Ang nangyari kasi doon, they were focusing on CCNC na. Which is heavy commitment kasi makunat to eh. Sobrang kunat yan. Pero yung commitment nila yun, kinulang with that armlet toggle ni CCNC. Napakahusay. And yung sustain, yung kay Roger, nabigyan kaagad ng carrot doon. Kaya naman wala siyang na-save doon sa kanyang relocate. At walang sustain doon sa may tether. Napakungka daw ako doon sa Huskar daw pala. Huskar. Huskar pala, Huskar. Pero yun yung nangyari nga, na armlet toggle nga niya, no? And then from there, wala na yung IO, wala na silang sustain, yung mga BKB nag-cooldown na rin. At ito, Kulang kita na naman. nga. Kulang na nga. yan, And no Yung one. Huskar na, yung kung ano sinabi ko, sa game to pipiliin ng ng team yun. Advance lang, Madison. Advance na. Pero kita mo, nangangamba si Ramses. Napapakamot Nangangamba. na. Si Kuya mo, Ramses. Ito, yung puro depensa nga yung kanilang item dito, BKB. And going for butterfly. Sabi ng Twitch viewers natin dito, asan yung kung kakala ko, antok na ako eh. Madaling araw na kasi sa Pilipinas. Hindi kayo inaantok, ako yung nagkamali doon. Game to pipiliin. Game 2. Nanostra natin yun. Siyempre naman. Pero ito, tuloy-tuloy yung aggression. Hindi pa tapos ang laban. Andyan na naman yung Clinks. Sige, Paul, promise mo yung sarili mo. Pero hindi, monster kill na si Pycat on the Clinks. Ang hirap ng maggala sa mga support dito ng Virtus Pro. Merong Huskar na pwede kang talunan. Merong Clinks naman na naka Pwede pumitas. Oo, ang hirap. Grabe naman yun. And now, na limitahan na yung item ng Ramses dito. Kanina pa yung BKB niya na yan. Oo. Pero meron na siyang 3k gold. Pero kumpara mo sa Clinks or sa Huskar, sobrang laki ng difference talaga. Hindi namin nababasa yung mga dyan, mga chief, pero maganda madaling araw po sa inyo, ha? Nanonostra lang. No one naman. Yung BKB niya, 1.7k gold short pa siya dyan. May Trailhammer ba binili niya? Yung Kanina? Ogre. Ogerax. O 1.7 pa nga talaga. Kailangan nila dito ng yung Silver Edge eh. Pero ngayon parang hindi kinakabahan si Boy Gaba, no? Hindi.
Ang parang kinakabahan din si Ikaw. Toby 1. Akala ko ikaw yung kinakabahan eh. Si Toby 1, yung kanyang prediction dito, puro Virtus Pro. Oo, nakita natin yung ano niya, yung fantasy. Fantasy. Nakita natin yung fantasy players niya. Lahat, ako actually, Virtus Pro din lahat sa akin eh. Ako naman hati naman. Baka kasi siyempre. At ito, going for butterfly, itong si Ramses, meron siyang Eagle Song. And eto na. Inaagawan 79. siya Next dito. item niya, Hurricane Pike, parang may mobility rin. Mm. Sulit. Siya pa yung nakapag-halberd. Siya pa yung nakapag-halberd. Kulang-kulang na nga yung damage ng Virtus Pro. I-disable niya pa yung isa with that Heaven's Halberd. At ngayon, eto namang si Klinks, going for MKB yung kanyang next item. May BKB na rin siya dyan. Pero tiwala pa rin ako kay Virtus Pro eh. Tiwala Tiwala ka pa rin ako eh. Parang yung hirap kung anong objective ng Optic Gaming eh. Seryoso. Aabot to ng around mga 45 to 50 minutes. Tapos, yun lang. Oy, ito na yung pin script. Sige. Nabate. Godlike. Godlike na dito si Paikat and Roshan. Kukunin na naman ng Optic Gaming. Pangalawa na yan. Meron na rin cheese nga yan. And Klinks went with the cheese. Ang kunat nung Necro, ang kunat nung Huskar. Klinks pwede nilang patayin pero sobrang palos. Oo, at ngayon, paano mag-detect dito yung Virtus Pro? Baka ma-force pa yung buyback pero uy, naghahanap din si CCNC. Naku, delikado sa likod. Tinalo na yung IO. Wala, ang hirap na mabuhay dyan. And monster kill na rin ito nga si CCNC. Yung dalawang core dito ng Optic Gaming parehas. Nag-dominate dito sa ating laro. So now, ito meron silang Aegis tsaka Cheese This is the perfect time for them to get an objective, high grounds to be precise. Kasi hindi pa naman ganun karami yung item ng Virtus Pro eh. And tingnan mo yung gagawin nila dito. Dalawang lane yung gusto nilang kunin. I-pressure dito sa bottom lane ito si CCNC. The winner of this game, series, will face Evil Geniuses mamaya. Pangatlong series natin yan. Magandang laban yun. Nabigyan kahapon yung EG. Makakabawi kaya? Or dire-diretso na ulit sila ma-eliminate? 19-9. Yung score natin, Ramses naman, yung butterfly niya, hindi pa buo. Enchantress din, tahimik yung Enchantress eh, no? Oo. Tahimik yung Enchantress. Yung Enchantress kasi sa lane talaga siya malakas eh. Buntik na. Yung problema niya dito, kahit meron siyang untouchable, sobrang bibilis tumira ng hero dito ng Optic Gaming. Call down pero merong Reaper Sight. May false promise. Si CCNC buhay pa. May Aegis pa si CCNC. Patay na kagad yung Enchantress. Pati yung sustain mechanism coming from kung sino man yun. Yun ang problema nila. Meron nga silang ma-save na isa. Pero isa lang yun eh. May Aegis pa yung pinofocus nila. Which is yung Huskar. Na-save nga nila to si Gyro. Pero yung kay Pasha naman, wala na silang pang-save. Dito kay Enchantress. Ito gagawin ng Virtus Pro dito. The last hurrah. Mga Chief. Nakasmoke yung tatlo sa gilid. Pero papabayaan nila yan. And Optic Gaming will go away na. Mahusay. 17k gold network lead para sa kanila. 20-9 ang ating score. 30 minutes ng laro. Makukuha pa nila dito yung mga, si Roger ang kumuha na ng bounty ron. Kumuha na ng bounty ron. Importante yan eh. So, pa-butterfly na yung Gyrocopter. MKB na. MKB na yung Klinks. Bago mo pabuuin yan, counter na kagad. Nakita niya eh, may Eagle Song. Mag-butterfly ka. Okay, MKB ako. Automatic, no? Automatic yan. Napakahusay na nangyari. And eto, may stun kay Necrophos. And then yung burst, pero may ghost round. Patay kagad yung Necrophos. Buyback Iiwi Huskar. Stun sila rito. Elder Titan ulti! Pero nakapag-false promise. Ayaw naman sustaining for himself. Bane namatay sa likod. Huskar finally went down. Pero may Aegis nga yan. Call down nila namin ng Gyrocopter pero patay pa rin siya rito. And then yung BKB na Klinks. Hinahabol naman 3 heroes down. And GG was called. Coming from Virtus Pro. Game number 1. Grabe yun. With the green wall. Oo. Para kay Optic Gaming. Green wall talaga. Dalawang course nila. Beyond godlike. What a performance para kay dito sa Boy Kaba, CCNC and Paikat. Nag-deliver sila din sa laro na to. Di na kinaya, no? Di na kinaya. Di na kinaya. Binitawan na kagad. Hype na hype si Grabe CCNC. si CCNC. Napapatalong pa sa tuwa. Mukhang back to the drawing board yung Virtus Pro. Nako. Back to the drawing board ang ating Virtus Pro dito. 1 game away na lang sila para ma-eliminate. Paano yun? Naku, Dito natin malalaman kung ano yung experience nila, sapat ba to bounce back on this type of situation. Or magiging consistent sila na tuwing TI
Nagjo-joke sila. Bago natin pasa sa panel ha, Mm. shoutout mo daw yung may-ari ng quote mo. Siyempre, kay Sean PH. Pero panel, sa tingin nyo ba, anong kailangan gawin ng Virtus Pro dito para makakuha sila ng Game 2 and possibly the series? Thank you so much for your inputs and for the shoutcast, Kuya Nick and Alo. Isang kakaibang resulta dito nangyari. Game 1 will be taken in by Optic Gaming against Virtus Pro pa. Kami yung panel for this Sanduguan. Ako, Shibu with 1 for an eye. Kasama syempre si paring Midnight Shanty and of course, Yaj. What happened in that game, Midnight? Like we said before, may certain conditions yung BP. Pag napigil yung aggression nila, it's gonna be Optic Gaming's tempo. And at the same time, yung underperformance ng VP still, kita rito sa game natin. Kasi sila yung actually sila yung may laning advantage. Medyo nakuha nila, hindi naman laning advantage for VP kasi lane dominators yung nakuha ng Optic Gaming. Pero yung tempo nasa kanila. Kumbaga, they can dictate kung saan naro-rotate, kung sino yung hero yung mga pipitas nila. Pero parang they crumbled under the pressure na may Huskar, may Klings, and may Necrophos na hindi naman naging sobrang active before the laning stage ended. Pero sa sobrang hinayaan nilang maglaro yung Optic Gaming on their favor, nag-snowball yung mga hero nila. What about you, Shanty? Yung panalong lane kasi ng Optic Gaming, dalawa Tapos yung isang lane, pantay lang. Yung mid, masyadong loging-logi sa Huskar. Yung level gap nila, parang, yun nga. Parang logi talaga. 5 sa 9 ata yun. And yun sa baba, naka-pick up sila dyan. Yep. Tapos, nabawian pa sila ng 3. Yun nga, yung sa aggression nga, pag napigilan, may yung dalawang support kasi ng Optic pang bait May Bane na pang save, pang dodge stun ng kahit ano dyan. Tapos yung ET, yun yung pipigil talaga. Kaya, hindi talaga kinaya ng yung firepower ng Optic. Ikaw, paring Yaj. What about you? Yung Huskar, ang hirap pigilan kasi sobrang na-dominate yung early. Maganda kasi yung matchup na nabigay kay CC. Tapos yung support pa ng VP, dalawang passive. Yeah. Tapos tumuloy-tuloy lang yung Huskar, no? Yung Even Optic. papuntang mid-game. I feel like hindi lang nila na-utilize yung lineup nila. They have the Gyro, they have the Ayo. Malakas sila sa 5-man And kung titignan nyo, if you go back to the game, yung Optic Gaming, they never went as 5 before the first Aegis. Nung nakuha nila yung unang Aegis, doon na sila nag-group up. Laging pick-off yung style nila dito. Yung Clicks, laging mag-isa. Naharap niya lagi yung Oracle. So if you're VP, ang ganda nga ng maneuver nila sa babae. Kahit medyo na-punish yun, kasi napigilan sila nung Elder Titan and at the same time, medyo overextension. Kahit ma-punish yun, ulit-ulitin mo yun against Optic Gaming, makukuha mo yung advantage kasi hindi nga makalaban ng 5-man. So kung hindi sila makalaban ng 5-man, nakukuha mo yung resources mo, nakukuha mo yung objective mo. Kung may mag-def man, mapapatay mo yun. Kumaga, hindi lang talaga pinakita ng VP yung trabaho ng lineup nila. Pero what do you think? Is this really just reflected on draft? Or I dahil think, lang doon sa Huskar na ang ganda nung Hindi nila expect yung Huskar. yeah, hindi nila expect yung Huskar. Pero it can be adjusted in the game. Kumaga, the draft, workable, no? Yeah, workable. Yung draft, medyo okay na sila dito It's not like the drafts of VP before na medyo underwhelming. They have drafted a solid lineup. The problem is the execution. Kumbaga, hindi talaga tinrabaho ng VP kung ano yung draft nila. So I think it's a little bit of underperforming underperformance, talaga. no? Underperformance talaga. Medyo kakaiba. Kasi lahat kayo bumoto sa Kasi Thailand, kung ito yung VP na Super Major era, siguro 18 minutes ang laki na ng gold deficit naman Especially that we have a Huskar in the field na pwedeng araw-arawin ng Virtus Pro. Kasi ito yung mga hero na sobrang gustong-gusto nila pinapunish. Yung alam mo kapag hindi nag-snowball, ang bilis mag-follow. So yan. So Hirap silipin natin. mapigilan. Tingnan natin yung post-game stats dito, mga kaibigan. Actually, kung gaano nga ba talaga ka-emphasize yung underperformance dito. Wow, 0-6. Sa Oracle natin, man. Si Ramses 5-4, medyo Yung dalawang core, Pero kay no one, no? yung dalawang core ng Optic, masyadong dominating. Para yung may streak agad ng early. Medyo mahirap talaga yung binigay na matchup kay One, the DK. Sobrang I hirap. really don't like DK. Ang aga niya nga nasa Level neutral. 4. Level 4. No? Mukhang hindi advisable yung 4th pick DK talaga. Yeah. No? Kasi parang Nasagot. it's very good kung yung blind pick mo is kumbaga survivable. Pero hindi binan ng VP yung mga matchups ni DK na kawawa siya. Ang last ban ata nila is ano yung last ban nila? Can't remember. Yung last ban ng VP. Hindi siya kita dito VP? Yeah, I can't remember. Pero hindi nila binan yung pinaka-worst matchup na pwedeng makuha ni No One. So I think it's
siguro overconfidence na rin on the side of No One. Kasi if you think about blind picking a DK into a lineup na medyo hindi na favorable para sa'yo, you have Klinks and Negrafos on the other side. Tapos hindi mo ibabaan yung matchup na magiging impure na lane niya. Problema niya. May problema ka kagad eh. Naalala ko is yung sa Optic eh. It was an Ursa eh. Yeah, Ursa. Last ban ng VP. Curious. Nakalimutan ko eh. Pero hindi ano yun eh. Hindi lane ni DK yun eh. I can't remember. Maybe we will have that reviewed later on. On this matchup din, no? Paikat, Ramses, ayahay lang. Yeah. Para sa clicks dito. Super Parang man. walang ganun ka-obvious na counter and check din. Parang wala talaga. And Para super sa commendable super commendable si Klinks tsaka si Askar. The nature na yung trabaho nila, yung kapag hindi nga nagawa ng VP yung trabaho niya, habulin mo lang. Habulin mo. Hanapin mo lang sa mapa. As long as may nakikita ang hero sa side ng VP, you can always assume na may isang tao. Kunwari, makita mo yung gyrocopter Ayo na nasa baba. You can always assume na yung tatlo or dalawa ay nasa ibang side ng mapa. And the power of the lineup that Optic has is that they can pick off these kinds of heroes. So kung may dalawa kang makikita, then pwede mo sundan yun eh. Pwede mo sundan yung dalawang yun. Kapag may humiwalay, that's the time. Kunwari, ikaw si Paikat, that's the time na yung keyboard mo tsaka mouse mo nanginginig na. Kasi gusto mo nang lumabas sa invisibility ni Klinks at patayin yung nag-iisang hero na yun. Tsaka lagi niya na out of position yung Oracle. Yeah. Yung Oracle walang nasasave dahil sinesave niya na lang yung sarili niya pero patay pa rin siya. Pero commendable si Solo doon. Ang bilis ng mga reactions niya. Kumaga, every time na mara-reflection ni Klinks, andun kagad yung second skill, yung false promise, di ba? Ang bilis eh. Pero just imagine na if VP did this in a five-man composition, kung naglimahan sila sa isang lane, it's very hard for Optic to answer that eh. Especially with the Huskar na against 5 heroes, ang bilis niya mamatay. Kasi siguro kung in-adjust nila yung Io Gyro nila, yeah. pwede. Oo nga. Mid. I also feel na napaka-lackluster nung early pocket dito na Ayo Gyro. Ganon din naman, pinabugbog nila yung DK nila. Kung mahirapan, di naman sobrang mahirapan sa top siguro yun kasi Necro. Na-sustain kasi ni Necro yung lane niya eh. Kumbaga, yun na yung supposed to be the lane for VP eh, the Io Gyrocopter. Pero kung ilagay mo yung Io Gyrocopter sa Huskar, I think it's a bully para kay Huskar kasi hindi siya makalapit sa Io and neither dun sa Huskar. Sa Gyrocopter. And yung solo DK nga na pwede nilagay sa top, pwede mo nang i-imagine na off-lane DK yun. Ganon din naman yung nangyari dito sa game. Para siyang diba? Parang naging jungle DK eh. Yeah, for adjustment siguro, kung sakali. What about you, paring Yads? Like, any suggested recommendations here para sa VP pagpasok ng Game 2? Hirap nito match point to. Yeah, laglagan. Para sa Optic Gaming. What do you think? Adjustment na pwedeng gawin ng VP dito. Kulang ba sa monster? Oo. Kulang ba sa... Na-surprise na siguro sila sa Huskar. Hindi nila expect na i-pick ng Optic. Na-counter masyado yung DK eh. Yeah. So siguro wag gumawa ng gano'n, no? Nasira yung ano nila eh. Ba nila si plano PBT? nila eh. Wala, tali nila PBT eh. Tali na rin. Sobrang bawag ni DK, kailangan ng habol na item. Hindi nila nagagawa yung push agad sa baba, 6 minutes pag may dragon. Ganun. Kaya ang perfect din eh, nung Huskar last pick. Kasi parang they needed a hero nga na parang to stop the aggression. Ngayon sa napanood ko simula kahapon, yung last pick lagi na actually yun nga, yun yung interesting yun. Like kasi ang ganda kasi ng last pick eh. Parang kunwari yung Bloodseeker ni maybe kahapon. Diba? Parang pag last pick ka, masasure mo na agad yung isang lane na panalo. Tsaka multiple Storm Spirits nga eh, na hindi rin let's check pagpasok ng last pick. Bayad na bayad sa unang roll ng mga upper bracket matches natin, even on the group stage din eh. Napansin ko lang din yun. Yun kasi talaga yung nature ng last pick eh. Kumbaga, if you have a hole in your draft, tapos last pick yung kalaban, kapag pinunan yun ng kalaban mo, it's gonna be very hard for you. Perfect example would be Liquid LGD, yung Leshrac, na hindi pinansin ni Kuroki. You have a Necrophos, then, kumbaga, una mong iisipin, Leshrac, kasi Leshrac counters Necrophos so hard. Tapos mag-pick ka ng PL, di mo ibaban yung Leshrac, tapos nakuha ng LGD. Ang hirap eh. Diba? You have a last pick na hindi kayang kontra yung nakalaban mo. So, technically, it's having a free game. Yapi. Well, let's see here, mga kaibigan. We still have this game 2. Walang no choice yung VP dito. I think that's one of the weakest performance yata. Yep. In my opinion, by VP. Super dominating na ng laro. Parang mas weak pa kaysa dun sa Lengdo na black hole. Yung against LGD. Against LGD. Kasi yun, parang lang yun eh. Honest mistake lang eh. Pero laban naman sila dun eh. Pero ito, losing a lane. Diba? Losing all lanes. All lanes. And this is VP that specializes winning lanes. Ano na? Lang ata yung
I think hindi nga rin nanalo yung Pantay bottom lang. eh. Pantay lang. Yun yung suicidal lane ng Optic eh, actually. It's the Necrophos against Enchantress. Ay, Enchantress. Anong lane nga ulit yun? Enchantress Klingsben yung Enchantress Klings. Yun yung suicidal lane eh. Kumbaga, hindi mo mapapatay yung Enchantress, di ka makakuha ng maayos na farm kasi may kasama yung Enchantress. Then, yung Enchantress, masarap buhay. Yun yung supposed to be suicidal lane ng Optic, pero still, naipanalo nila kasi nakakuha ng farm ng Klings eh. Kasi nagawa na yung space yung Huskar. Yeah. I feel na napakapakit nga ulit nitong Ayo tsaka Gyro. Ikaw paring Midnight and you guys, just knowing VP, ano yung pinaka-strongest na packet dito ng VP? Kung maglalabas sila ng barahan nila, ano yung pinaka-bagay dito? Lalo pat match point na yung Optic Gaming. Knowing VP lang I honestly think that was it. That was the VP draft eh. Kung titignan mo yung mga past tournaments ng VP, yun na yun eh. Kumbaga laging nakaban yung Chen, yung Ayo, yung Gyrocopter, DK sa kanila eh. Always nakaban sa kanila yun. Nako po, hindi pwede yata. Diba? Yun nga eh, parang VP Baka ngayon siguro gamitin nila Di ba, ina-auto ba ng Optic yung Weaver ata o yung BB at? Siguro baka mag-Enigma stat sila. Enigma. I like the Enigma and the Doom for 9 Pasha, then give no one on Ursa para makakuha ng space si Ramses kasi I think VP relies heavily na makapag-farm si Ramses. Ngayon, napapansin ko nung group stage, lagi nilang binibigyan ng priority na magkaroon ng space si Ramses, which is technically not the meta right now kasi medyo medyo sacrificial yung mga carries natin. Si RTC nga nakapag-adjust na eh, di ba? Sobrang sacrificial yung Gyrocopter niya kahapon, pero unfortunately, yung Gyrocopter niya ay hindi enough para makipag-deal sa Spectre. Well, let's see, ladies and gentlemen. Again, this is game 2. As we keep on emphasizing, this is quite surprising. Yeah, clearly. Kasi hindi lang basta nanalo yung Optic Gaming dito. It's also a headline of which VP loses. You know, yung lanes pa mismo. It's very weird, mga kaibigan. Well, tignan natin si Drop as we are looking for adjustments here. Let's head on for game 2 draft, ladies and gents. Nako, mga kaibigan.